Sir, tumawag si Sir Paulo at Ma'am Sheena. May balak daw sila umuwi dito sa Pilipinas at magbabakasyon sila dito. Nagmamadaling balita ng sekretarya ng binatang CEO. Siya ang nagmamay-ari ng isa sa mga sikat na kumpanya dito sa buong Asya. Si Pierce Sylvester, ang nag-iisang may-ari ng Free Walker brand na under ng Sylvester Company. At ang kanyang sekretarya na si Tres, ang madalas na katulong niya sa iba niyang gawain sa kumpanya. Alam mo ba kung kailan sila uuwi? Tanong ni Pierce kay Tres. Umiling ang sekretary niya. Hindi po eh. Basta ang sabi sa akin, nagbabalak po sila umuwi ng Pinas. Tumangutango si Pierce. O sige, ipaalam mo na lang sa akin kapag may update na kina Mami kung kailan sila uuwi. Nang sa gayon ay makapaghanda tayo ng kwarto nila sa mansyon. Maliwanag? Yes boss, masusunod po. Tugon ni Tres sabay alis nito sa opisina. Napasandal na lang si Pierce sa kanyang swivel chair. Ay nako, malamang sa malamang. Tatanungin na naman nila ako kung kailan ako mag-aasawa. At kailan ako magkakaroon ng anak. Kapag natuloy ang binabalak nilang pag-uwi dito sa Pilipinas, pressure na naman to. Bulong niya habang nakataas ang kanyang kamay at ang mga ito'y nakalagay sa likod ng kanyang ulo. Napatingala na lamang sa kisame si Pierce habang nag-iisip-isip ng maaari niyang gawin para makaligtas sa maraming tanong ng kanyang mga magulang. Hanggang sa umaliwalas ang kanyang muka nang may maisip siyang pwede niyang subukang solusyon. Napahalukip-kip siya sabay sabing, Kung mag-hire na lang kaya ako na magpapanggap na asawa ko. Magpapakilala lang naman ako na asawa ko eh. Pwede na siguro yun. Lumabas siya ng kanyang opisina at nagtungo sa kanyang sekretary para ipaalam ang kanyang balak. Sa kabilang banda, narito naman ang dalaga na kung ituring na ang karamihan ay isang clown dahil sa sobrang pagiging kalog niya. Pwedeng pahingi na lang ng discount to. Pahapon na nga eh. Pamimilit ng dalaga sa isang tindera sa palengke. Bumibili kasi siya ng mauulam nila ng kanyang mga kapatid. Siya, si Ashlyn Mercado, ang nakatatandang kapatid ni Ashter. Kunot ang noon ng babaeng tindera at halatang naiinis na ito kay Ashlyn. Hay, hindi pwede Ashlyn. Sagad na yun. Kaya kung ako sa'yo humanap ka na lang ng mapagbibilihan mo na may ganyang presyo, yung gusto mo. Galit na sigaw ng tindera kay Ashlyn. Naman, galit ka na naman sa akin. Hihingi lang ng discount eh. Kanina ka pa kasi hingi ng discount. Binibigyan kita ng discount, pero humihingi ka pa rin ng mas mababang discount doon. Ano na lang kikitain ko niyan? Sige na nga ate, ito na yung bayad oh. Salamat ha. Huwag ka na magalit. Mas tumatanda kasi ang itsura mo eh. Anong sabi mo? Wala ate, sige na, bye-bye. Nagmamadaling sabi ni Ashlyn, sabay takbo, dahil mukhang haharangin siya nito. Ang katabing nagtitinda naman, tawa lang ng tawa dahil sa kalokohan niya. Sumakay na siya ng tricycle at umuwi na ng kanilang bahay. Magluluto pa kasi siya ng pananghalian nila ng kapatid niya. Wala ng mga magulang, sina Ashlyn. Siya na ang tumatayong magulang sa bunso niyang kapatid na 7 years old na ubod ng daldal. At nang makarating na siya sa bahay nila, agad niyang hinanap ang kanyang kapatid. Ashter! Nasaan ka na naman bang bata ka? Ashter, halika nga dito! Sigaw niya habang palingalinga. Patakbo nagpakita si Ashter sa kanyang ate. Po, bakit po ate? Tanong niya sa kanyang ate na mukhang galit na. Saan ka nang galing at bakit pawisan ka na naman? Ay nako, ate naman, syempre may araw, di mainit. Parang di ka naman nakakaramdam eh. Ikaw talaga pinipiloso mo pa ako ah. Hindi yan, nagsasabi lang ako ng totoo. Nagsasabi ng totoo. Halika nga dito, ipasok mo itong mga binili ko sa bahay. Magsalansan ka sa ref natin ng mga gulay at karne. Ano palang uulamin natin ate, gutom na ako eh. O itong pa ako gusto mo? Masarap to. Mamaya na kasi Ashter, kararating ko lang diba? Di malamang magluluto pa lang ako. Masyado kang atat eh.
Kung gusto mo, kamay mo muna yung dilaan mo. Ate naman. Bakit? Atat ka, hindi ba? Di ka makapaghintay. O kaya naman, ikaw na lang magluto. Lalabas lang muna ako. Sus, ang sabihin mo, chichismis ka lang sa kapitbahay eh. Wawa, lalabas na ako para magpahangin. Ano mahikichismis? Te, alam mo bang hiwalay na sina ano? Ha? Di ko marinig. Laksan mo ulit. Sino nga yun? O kita mo, chismis ng habol mo sa labas eh. Hindi ah. Tinitignan ko kung pupunta dito si Aling Gurna at nang matanong ko kung may naghahanap ba ng pwedeng mapasukang trabaho. Sus, luma na yan ate. Tama ka na. Ipang 90s yung dahilan mo eh. Abalo ko tong batang to ah. Eh kung kutusan kita dyan, dun ka nga. Maglaro ka na lang dun. Ha? Eh di ba nagagalit ka na pawisan na naman ako tuwing uuwi dito sa bahay? Ba't mo ako ngayon pinapaalis ate? Okay na ba sa'yo na mga may araw ulit ako? Payag naman ako eh. Basta ikaw maglalaba ng mga maruruming damit mo. Ate naman, nagtatanong nga lang ako. Nagtanong ka pa? Alam mo na nga na ayaw ko na nga may araw ka agad. Ang dali mo pa naman magpawis, tas panay puti pa yung suot mong damit. Pinahihirapan mo ako maglaban ng mga damit mo. Sorry na po ate. Kain na lang tayo, gutom na kasi talaga ako eh. Magluto ka na lang ate. Aba, napakagaling mo naman. Inutusan mo pa ako. Pwede bang teka lang po, sir? Magpapahinga lang ako. Nakapag-away pa nga ako sa tendere eh. Mahal kasi ng paninda. Eh gusto ko lang naman makatipid. Ayaw akong bigyan ng discount. Hay naku ate. Kapag naman kasi humingi ka ng discount sobra-sobra, eh halos singiin mo na lang yung paninda nila eh. Paano hindi sila magrereklamo? Eh, masama naman talaga yung ginagawa mo. Aba, ako ang ate mo ah. Pero ibang kinakampihan mo? Kapatid ba talaga kita? Malamang. Kaya nga parehas tayo ng middle name at apelido, di ba? Ang galing mo na talagang sumagot sa akin ngayon ah. Siyempre ate, kaya nga kasama ako sa honors list kasi magaling ako. Kasi sumasagot ako sa school. Gets mo ba ate? Oo nga no, pati ko yung napansin. Ay, ewan ko sa'yo. Kapag luto na nga lang, gutom na rin kasi ako eh. Yan ang gusto ko sa'yo marinig ate. Buti na lang at naalala mo pa. Ang akala ko, hindi mo na mararamdaman yung gutom eh. Kanina ka pa kasi kuda ng kuda. Alam mo namang wala tayong pagkain ngayon. Kanina ko pa sinasabing gutom na ako kung ano-ano pang sinasabi mo. Tatanga pa nga ako kasi kanina hindi ka tinatabla ng gutom. Baliw, magugutom din naman ako kahit na mukha akong pusang gala. Pasok mo na nga tong dala ko sa bahay. Dami mo pang sinasabing reklamo. Akala ko kasi hindi ka napapasok sa bahay eh. At bakit naman hindi? Eh ang dami mo kasing hinanakit na sinabi dyan. Ewan ko sa'yo, Ashter. Tigilan mo na nga ako at magluluto ako. Dali na, ilagay mo na yan sa lamesa. Yung iba sa ref. Napakamot na lang sa ulo ang kapatid ni Ashlyn. Bago nito binitbit ang mga biniling groceries ng kanyang ate. Nang maipasok na ni Ashter ang mga binili ng ate niya, nag-umpisa ng maghanda ng mga gagamitin niya sa pagluluto na uulamin nila ng nakababata niyang kapatid. Nang makapaghanda na si Ashlyn, nagluto na siya ng pananghalian nilang magkapatid. Nang matapos ng mananghalian ang dalawa, naglinis naman siya ng buong kabahayan. May maliit silang tindahan, kaya pati roon nilinis niya na rin. Ashter! Tawag niya sa kapatid na nasa sala lang at naglalaro. Po, bakit ate? Pupunta ako kay Aling Teresa mamaya ha. Ikaw ang pagbabantayan ko dito sa tindahan. Huwag mong uubusin yung paninda natin, okay? Pero ate, hindi ko naman kabisado yung mga presyo ng ibang paninda eh. Huwag kang mag-alala, may notebook dyan. Anong gagawin ko sa notebook? Eh di titignan mo. Huwag mong buklatin nang makita mo yung presyo ng ibang paninda. Sige. Ate naman, tatanong ako na maayos. Eh di ko sumagot ka na maayos. Kala mo naman nakikipagbiroan ako sa'yo. Alam ko. Pero mukha rin ba ako nakikipagbiroan sa'yo? Alam mo gagawin sa notebook? Eh di ba para malaman mo yung ibang presyo? Oo nga po. Alam mo Aster, umiinit ang ulo ko sa'yo. Kumukulo na ba yung dugo mo ng dahil sa'kin, te? Oo, sira ulo ka kasi. At nagkasagutan pa sila at asaran dalawa. Ang magkapatid kahit na magkalayo ang agwat, talagang labis na close sa isa't isa. Kaya nga palagi sila nag-aasaran, nagkakatuwaan, at aakalain mo nag-aaway pero lambingan lang nila yung dalawa. O siya, aalis na ako.
Magpa-part-time job lang ako Yung mga bilin ko, wag mong kalilimutan. Ang alin ate? Yung 5 sardinas? Hindi! Yung bilin ko na magbabantay ka dyan. At wag mong uubusin yung paninda. Ikaw loko ka talaga kahit kailan. O sige ate, ingat ka. Baka madapa ka na naman sa maling tao dyan. At baka ibigay mo ito ng buong tindahan natin, no? Tumimik ka nga dyan. Mauna na ako. Bye, ingat ka dito. Bye ate! Pagpapaalam ni Ashton kay Ashlyn. Tuluyan na nga lumabas ng bahay nila si Ashlyn. Dala-dala niya ang bag na naglalaman ng pagbibihisa niya kung sakali mang mabasa siya ng pawis. Nang makarating na sa bahay ni Aling Teresa si Ashlyn para pumasok sa kanyang part-time job, agad niyang isinuot ang apron at nag-umpisa ng mag-repack ng kanyang panindang kikiam at fishball ni Aling Teresa. Ang kinikita ni Ashlyn dito araw-araw, malaking tulong na sa pambaon ng kanyang kapatid. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin mapigilang mapaisip ni Ashlyn na humanap ng bagong trabaho na magbibigay sa kanya ng mas mataas na sahod. Habang namumroblema siya sa gastusin, sa kabilang banda naman si Pierce nag-uumpisa ng maghanap ng babaeng pakakasalan niya o mas tamang sabihing magpapanggap para maging asawa niya. Hello po sir, I'm Perla Dimagiba, ang babaeng never pang umarangkada sa plaza. Pagpapakilala ng unang babaeng sumalang na isa sa pagpipilian niya ngayong araw. How old are you? Tanong ni Pierce na nakaupo sa harapan ng babaeng nasa harap niya ngayon. I'm 23 years old na po sir, fresh na fresh. Lalo na yung sa akin, super fresh. Next. Putol ni Pierce kaya napasimangot naman ang babae. Pagkalabas ng unang babae, sumunod naman ang isang mahinhin na nerd. Hello po sir. Ako po si Daisy Perpetua. Ako po'y isang ganap ng tao mula sa mundo ng henyong nilalang. Alien ka ba? Next. Ayoko nito. Putol niya sa sinasabi ng pangalawa at sinundan ito ng pangatlong babaeng may maikling suot. Hello po sir. Ito po ako. Ako po si Lara Swazon. Magaling gumiling kahit saan niyo ako dalhin. I don't like you. Next. May susunod pa ba? Next na. Ayoko nito mga taong to. Ano ba? Galit na sigaw ni Pierce sa kanyang mga staff at nagdadabog na umalis. Lumabas ng silid na yon si Pierce na iinis na bumalik sa kanyang opisina. Sinundan siya ng kanyang secretary na si Tres. Sir, I'm sorry. Bigo kami makahanap ng mga babae. Paghingi ng tawad ni Tres kay Pierce, tinignan siya ng masama ng kanyang boss. Ipapahamak niyo ako sa mga magulang ko eh. Ano ba? Ayus-ayusin niyo naman yung pinapagawa ko sa inyo. Sige po, sir. Maghanap na lang po kami ng ibang babae para po makapili kayo sa kanila. Siguraduhin niyo lang na magugustuhan ko yung ipapakilala niyo kinabukasan dahil kung hindi, kayo ang malalagot sa akin. Maliwanag? Copy, sir. Don't worry, sir. Sigurado hindi kayo mabibigo bukas. Siguraduhin niyo lang talaga, Tres, ha? Baka biglaan ang pag-uwi nila, mami. Ayoko mapurnada lahat ng plano ko. Sige po, sir. Noted po. Mauna na po kami. Wait lang. Check mo yung schedule ng meeting ko mamaya with Mr. Cha and Miss Obligacion. Kailangan ko sila makausap about the collaboration ng brand at ng brand natin. Noted, sir. Sige po. I will update you. Thank you. Nang matapos ang pag-uusap ni Pierce at ni Tres, may biglang pumasok sa opisina. Maganda ito at pati ang hubog ng katawan nito ay mapang-akit din. Hello? My husband! Bati ng babae kay Pierce. Agad na nag-iba ang mood ng lalaki. Hindi siya kumalma mula sa pagkainis kanina. Kung hindi, mas lalo pa siyang nawala sa mood nang marinig niya ang boses ng bumati sa kanya. What are you doing here, Clara? Tanong ni Pierce na hindi man lang nililingon ang babae. Umaktong nalulungkot ito. Hindi mo ba ako na-miss, Pierce? It's me, your one and only best friend. Hindi mo ba na-miss ang presence ko? Never, Clara. So don't expect it to happen. Natawa ng bahagya itong si Clara. Ang sakit mo naman magsalita, hubby. Shut up, Clara.
Wala ako sa mood para makapagbiruan sa'yo. Then let me hug you, my love. No? Wag na wag kang didikit sa akin. Stay away from me. Ano bang kailangan mo sa akin at pumunta ka dito? I just wanted to visit my best friend. Pero ganito pa talaga yung bubungad sa akin. Ang masungit na pagmumukha ng isang leon na nagngangalang Pierce. Buti na lang at adorable ka pa rin kapag naiirita at nagagalit ka. Kung hindi, baka kanina pa kita sinampal. Ang arte mo eh. Yayakapin lang kita, ayaw mo pa. Ikaw pa galit. Naaasiwa kasi ako sa pagiging clingy mo. Masyado ka ng clingy kapag nakikita mo ako. Kaya pinagkakamalan nilang may relasyon tayo dahil dyan sa mga kilos mo. Mas clingy ka pa nga sa akin dati eh. Akala mo naman mawawala ako sa tabi mo. Yuck! I never ever did that to you. Ikaw ang gumagawa sa akin at hindi ako. Ay wow! Nandidiri ka na sa akin ngayon. Dati nga, para kang kawawa nung niloko ka na ilang babae sa akin ka umiiyak, diba? Hi, my baby. You were so kawawa talaga nun. Ang kapal mo naman. Hoy, hindi makapal yung mukha ko I'm just stating the fact. Kailan pa naging totoo yung mga kasinungalingan mo? Panay kasinungalingan naman yung pinagsasabi mo Hindi nga kita inaakbayan o hinahawakan. Tapos sasabihin mo sa pagmumukha ko na clingy ako? Sa'yo? Never mangyayari yun. Pero yung gabi-gabi mong pag-iyak sa akin nun, yun ang hindi mo kayang itanggi sa akin. Oh, ipapaalala ko lang. Ikaw ang touchy nun sa ating dalawa. Niyayakap mo ako. Nagpapakalong ka sa akin. Ikaw ang nagkukusan, higa ako sa mga hita mo. Oo na, tama ka na. Happy? Buti na alala mo pa lahat ng yan hanggang ngayon. Palibhasa kasi, gustong gusto mo na ginaganon kita. Tama ako, right? Excuse me? Umaarangkada na naman yung pagiging sinungaling mo. Anong pagsisinungaling? I'm not sinungaling. Totoo naman na gustong gusto mo na ginaganon kita. Ayaw mo lang aminin. Mahilig ka nga magpa-baby sa akin Ano ba talagang kailangan mo sa akin, Clara? Nang makaalis ka na dito sa opisina ko. Hindi mo lang ako nilalandi. Nangaalas ka pa. Wala akong ibang gusto, Pierce. Kundi sabihin ko sa'yo na namimiss mo ako and that's the truth. Ayaw mo lang aminin. At kung sasabihin ko man sa'yo yung gusto ko, hindi ka rin naman a-agree. What is that? Marry me. Nahihibang ka na talaga. You are crazy. Itulog mo na lang yan. Puyat lang yan kakabar mo. Matutulog ako nang walang damit tapos katabi kita para masaya at may thrill yung pagtulog ko. Ayoko at hindi mangyayari yan. Kaya huwag kang umasa, Clara. Sige na, umalis ka na sa opisina ko at may gagawin pa akong importante. Ako ba? Hindi ba ako importante sa'yo? You are, as a friend. Grabe naman, kaibigan lang talaga, Pierce. Baka pwede namang higit pa dun. Wala na hihigit pa dun. May pakialam ako sa'yo bilang kaibigan, Clara. Yun lang yun. Ang sakit mo naman, Pierce. Hindi mo man lang sinubukan tong pagmamahal ko para sa'yo. Friend zone ka agad. Sure ka na ba dyan? Ako na lang kasi ang pakasalan mo. Ayokong pumatol sa best friend ko. Ayokong pumatol sa'yo, Clara. Mas okay pa na ibang babae na lang kesa ikaw. Yan ang mali sa'yo Nandito na nga ako, naghahanap ka pa ng iba. Naghahanap ka pa ng ibang putahe. Ayaw mo ba ng fresh na tulad ko? Fresh? Lagi ka nga lupaypay. Huwag mo nga ako lokohin, Clara. You're so bad at me, Pierce. Kailan ba ako naging perfect sa paningin mo? Never. Why? Nothing in this world is perfect. Kahit ikaw hindi ka perpekto. Kaya wag mo na ipilit ang gusto mo, Clara. Umuwi ka na nga sa inyo. Itulog mo na lang yung kahibangan mo. Ang sakit mo na talaga magsalita sa akin. Best friend nga kita. Pero ni minsan hindi ka naging sweet sa akin. Ako? Magiging sweet sa'yo? Ayoko, no? Pinagkakamalan na nga kitang girlfriend. Tapos mas didikit pa ako ng didikit sa'yo. E di parang pinatunayan ko lang na totoo yung hinala nila. Pwede naman magkatotoo kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon na maiparamdam ko sa'yo yung pagmamahal ko. Malaki ang chance na maging totoo yung sinasabi nila. Ang kaso, ayaw mo naman. Wala naman ako magagawa kung ayaw mo talaga. Tama. Kaya umuwi ka na at magpahinga.
Huwag kang mag-alala, hindi ka mauubusan ng lalaki, Clara. Hintayin mo lang yung para sa'yo. Huwag kang magmadali dyan. Kasi kapag minadali mo, sa huli pagsisisihan mo lang lahat na naging desisyon mo. Gusto mo ba yon? Ayoko, syempre. Pero kung ikaw ang napapangasawa ko, why not? Muwi ka na. Itatawagan pa akong kliyente. Sige na, muwi ka na sa inyo. Kapag di ka umuwi, susumbong kita tito. Na nakipag-date ka na naman sa ex mo na ayaw nila. Oo na, uuwi na nga. Magsusumbong pa eh. Kala mo naman bata ako. Sabihin mo takot ka lang sa mga magulang mo. Muwi ka na. Ginugulo mo ako dito. Napaka-arte mo talaga. Siguro bading ka, no? Bading? Anong bading? Ako? Oo, sino pa bang tinutukoy ko? Ikaw naman yung kausap ko. The heck, bro? Hindi ako bading, no? Baka ikaw nagpapanggap ka lang na babae. Pero may tinatago kang mahabang espada. Baliw. I'm a straight woman. Straight na straight. E di umuwi ka na. Para naman akong aso kung ganyanin mo. Makaalis na nga. Nang dahil sa sinabi ni Pierce, padabog na lumabas ng opisina niya si Clara. Naiiling na napangisi na lamang siya habang pinagmamasta ng kaibigan na palabas ng kanyang opisina. Nang tuluyang makalabas si Clara sa opisina ni Pierce, inumpisahan niya ng magtrabaho. Halos maghapong nag-aasikaso ng ilang mga papeles ng kanyang kumpanya si Pierce hanggang sa tumunog ang kanyang telepono. Kaagad naman niya itong sinagot nang malaman niya kung sino ang tumatawag sa kanya. Hello, Dad. Panimulang bati ni Pierce sa kabilang linya. Tumugon ang nasa kabilang linya. Anak, Pierce. How are you? Ito, Dad. Okay pa naman ako, kayo ni Mommy. Ito, miss na miss ka na ng Mommy mo. Miss na miss ka na namin. Oo nga pala, sa Pasko uwi kami ah. Sa pag-uwi namin, sana may asawa ka na ipapakilala sa amin. Tulad ni Meiko na pinsan mo, may asawa na, may 2 ng anak. Sana magkaroon na rin kami na apo sa'yo. Soon, Dad. Ipapakilala ko yung mapapangasawa ko. Huwag ka magmadali, Dad. So, when is the wedding? Dad, hinay-hinay lang. Wala pa sa isipan namin na mapapangasawa ko kung kailan ang kasal. Dapat meron na, anak. Para naman mapaaga ang pag-uwi namin dyan. At makita namin ang kasal mo. Nang sa gayon, makapunta kami ng mommy mo. Sa mismong kasal ng baby boy namin. Dad, I'm not baby boy anymore. 27 na ako. Kahit na anak, you're still our baby. Dad naman hindi na nga ako bata. Tumawa pa ang kanyang ama. Oo na, sige na, hindi ka na bata. Wala na kaming baby boy ng mommy mo. Kasi sooner or later, ikakasal ka na. Dad, ako pa rin to. Tumanda lang ako, pero ako pa rin to. Ako pa rin nag-iisa niyong anak na si Pierce. Walang pinagbago, gwapo pa rin. Siyempre, manang-mana sa daddy eh. Kapag narinig ka ni Mommy dyan, sasabihin niya napakahangin at napakayabang mo, Dad. Di hayaan mo siya. Wala kasi siyang kamuka. Inaaya ko nga siya gumawa ng kapatid mo, ayaw. Sabi niya sa akin, baka mas una para umatake ang arthritis namin. Kaysa sa bilis na makabuo kami na magiging kapatid mo. Napatawa si Pierce at napailing-iling. What, Dad? Sinabi talaga ni Mommy? Grabe. Huwag na kayong gumawa. May edad na kayo. Di na pwede. Pwede pa yan, nak. Kahit isang hirit pa. Hay nako, ewan ko sa inyo ni Mommy. Kung ano-ano sinasabi niyo. Kaya kapag nagkaanak ka, gusto ko 3 agad. Para marami kaming apo. Dad naman, hindi naman po madaling mag-alaga ng bata. Anong kayo mag-aalaga? Nandito kami ng Mommy mo. Kami nang bahala sa isang apo namin, yung 2, sa poder niyo na. Aba, Dad, di naman yata tamang ihiwalay yung isa sa kanila. Ang gusto ko kapag nagkaanak ako kahit ilan pa, dapat sama-sama sila magkakapatid. Para naman pantay-pantay ang tingin nila sa bawat isa. At walang may makakaramdam na may nalalamangan. O siya, sige. Gumawa na muna kayo na magiging apo namin na mapapangasawa mo at balitaan mo na lang kami kung ilan, ha? Sige po, Dad. Bye. At nang matapos ang pagkausap niya sa kanyang ama, agad na bumalik ng trabaho si Pierce. Maghapon niyang pinaglaanan ng oras ang kanyang pagtatrabaho. Umuwi siya ng kanyang kondo, nag-shower lang siya, at saka ibinagsak ang kanyang katawan sa kama at nakatulog ng dahil sa pagod. Kinabukasan maagang nagising si Pierce nang dahil sa tunog ng kanyang telepono.
Kaya sinagot na lang niya ito. Yes, what do you want? Sir, this is Tres. Good morning po. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na may babaeng maaga pong pumunta dito sa harap ng company at gusto niya raw po kayo makausap. Sagot na nasa kabilang linya. Sino ang babaeng yan? Muling tanong ni Pierce. Siya raw po si Miss Ashlyn Mercado. Tama, si Ashlyn Mercado, sir. Ano daw kailangan niya sa akin? Gusto niya raw po kayo makausap patungkol sa pinapahanap yung mga babae. Patungkol sa paghahanap natin ng marirentahang babae para magpanggap na asawa ko. Is that what you mean? Yes, sir. Kaya kailangan ko po kayo dito sa opisina. Ba't dyan mo siya pinapunta at hindi sa conference room? Sir, may meeting po kayo mamaya ni Mr. Lee sa conference room. Tsaka may presentation po tayong pag-uusapan mamaya doon. Kaya dito ko na lang po siya pinapunta sa office niyo. Wait, are you telling me na siya lang ang isang applicant natin ngayon? As of now po? Yes, sir. Pero parang wala na tayong susunod na aplikante. Nag-try na rin po ako sa ibang platforms na maghanap ng mga babae. But I failed to choose there. Kasi po alam ko naman na hindi pasok sa standards yung karamihan. Why? Karamihan po sa kanila taken na. Kung di naman may ka-live-in partner. So, kung di ko siya matipuhan at kung di siya pumasa sa hinahanap natin, wala na tayong pag-asa na makahanap tayo papalit sa kanya? Parang gano'n na nga po, sir. O sige kung gano'n. Sabihin mo sa akin kamusta itsura niya para sa'yo. Ako, sir, maganda to. Mistisa. Makinis din. Maganda rin ang pangangatawan. What about her attitude? Okay naman, sir. Maayos naman yung pag-uugali niya. Hindi naman po siya kahina-hinala. Sigurado ka? Dapat mapagkakatiwalaan yan. Kasi bibisita ko siya sa mansyon, Tres. Ayoko mapahiya ako sa mga magulang ko. Alam mo naman ang mga ayoko, di ba? Yes, sir. Kaya po kinikilatis ko na maigi bago ko ipakilala sa'yo. Okay? Just a few minutes, I'll be there. Pakihintay ako at magbibihis na ako. I just woke up at nagulat pa ako sa tawag mo. Okay, sir. We'll wait for you, sir. Thank you, Tres. Nang matapos ang usapan ni Pierce at ng kanyang sekretary, dali-dali na siyang bumaba ng hagdan para maghanda ng kanyang mga kain para sa umagahan. Pagkababa niya, agad siyang dumako sa kusina at tinignan ng kanyang fridge kung meron pa ba itong laman o wala na. Hay nako, bacon na nga lang at hotdogs. Ipapalaman ko na lang sa isang pair ng loaf breads. Ani Pierce bago niya niluto ang pagkain. Nang matapos na siyang magluto ng kanyang pagkain, yun na nagsilbing umagahan niya. Madali niya lang natapos ang pagkain ng agahan. Pagkatapos agad siyang naghanda ng kanyang bibihisan. Saka siya naligo. At nang makapag-ayos ng sarili, lumabas na siya ng kanyang silid at nagtungo sa kanyang parking lot. Sumakay ng kotse at pinatakbo yun nang medyo mabilis. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na siya ng kumpanya. Ipinarada niya ang sasakyan, saka pumasok na sa gusali papasok ng kanyang opisina. Pagkarating niya roon, bumungad sa kanya ang abala niyang sekretary. Nakaupo sa couch na nasa loob ng opisina ni Pierce. Tres. Pagkuha ng atensyon ni Pierce sa kanyang sekretary. Tiningala ng sekretary ang kanyang boss. Sir, nandito na po pala kayo. Nito, sabay tayo. Ipakilala mo na siya sa akin. Sige po, sir. Siya nga po pala si Ashlyn Mercado, isang part-timer. Ayon sa mga records niya sa pinasukan niya, okay naman siya, sir. Disente manamit, maayos naman kumilos. May bunso siyang kapatid na pinag-aaral at may maliit po silang tindahan. Tumangutango lamang si Pierce. Mabuti, may negosyo ka rin pala, Miss Mercado. Ani Pierce at binaling ang tingin sa dalaga na nakaupo sa upuang nasa harap ng kanyang lamesa. At nang masilayan ni Pierce ang mukha nito, patagal siyang napatitig dito. Maganda ang babae at makinis ang balat at ang mukha nito flawless. Napakurap-kurap na lamang si Pierce nang magsalita ito. Tumangutango si Ashlyn habang nagsasalita. Opo, kami po ng kapatid ko yung nagmamanage ng maliit naming tindahan. Muling nagtanong si Pierce sa dalaga. So, gaano nakatagal kayo nagtitinda? 2 years na rin po. Simula po kasi nang mamatay sila mama
Ako na yung nagkaroon ng responsibilidad sa pag-aalaga ng tindahan namin. Kasama na rin sa pag-aalaga ko sa kapatid ko mas bata sa akin. Sinundan pa ito ng ilang katanungan ni Pierce na sinasagot naman agad ni Ashlyn. Ilang taon ka na nga ulit? 25 years old na po ako ngayon, sir. Don't call me like that. Like you're one of my employees. Your job is different to them. Po, so ano pong trabaho ko? You're not aware kung anong pinasok mo? Aware naman po. Magpapanggap lang po akong asawa, di ba? Yes, exactly. Asawa nino po? Asawa ko. Nanlaki ang mga mata ni Ashlyn sa gulat nang marinig ang sagot ng kausap niya na si Pierce. Dahil hindi niya lubos sa kalain na magpapanggap siyang asawa ng isang napakakisig na binata na siyang kausap niya ngayon. Napangisi naman si Pierce nang makita ang gulat na reaksyon ni Ashlyn. You seem surprised. Ngayon ka lang ba nakakita ng poging CEO? Poging CEO? Yes, walang iba kundi ako lang yun. Tumaas ang kilay ni Ashley nang marinig ang tinura ng lalaki. Sir, huwag kayo masyado mahangin. Baka maitangay po kayo. Madamay kami oh. Hindi pa naman kalakihan yung pangangatawan niyo. Tumawa ng palihim si Tres. Si Pierce naman sinamaan ng tingin ng dalaga at ang sekretary niya. At na makita ni Tres ang reaksyon ng boss niya, agad ito nagseryoso at pinigilan na tumawa ng may tunog dahil baka bigla siyang mawalan ng trabaho. Maganda ka sana kaso pangit lang na ugali mo. Sa tingin mo ba nakakatawa ka? Para sabihin ko lang sa'yo, ang trabahong papasukin mo hindi biro. Seryosong sabi ni Pierce kay Ashlyn. Kumunot ang noon ng dalaga dahil sa narinig. Hindi biro. Magpapanggap lang ho ako bilang asawa mo, sir. Ano namang mahirap dun? Para sabihin ko sa'yo, hindi basta-basta ang pagpapanggap na maging asawa. Dapat, kilalang kilala mo, mapapangasawa mo. Ha? Akala ko ba magpapanggap lang ho ako at babayaran niyo ako? Hindi ganun kadali yun, Miss Mercado. Kailangan nating maikasal bago dumating ang mga magulang ko. Dapat, alam mo ang ayaw ko, ang mga gusto ko, mga paborito ko, at ang mga bagay na allergic ako. Dahil kung hindi, malalago tayo sa mga magulang ko. Kaya hindi basta-basta ang pinapasok mo. Ano ho? Parang ang komplikado naman yata ng gusto niyo. Bakit? Are you afraid na papapangasawa kita? Don't worry, di kita gagalawin. Hindi kita type, okay? This is your job, Miss Mercado. Being my wife for rent. So ano mga kailangan natin gawin? Kailangan nating magsama sa isang bahay. Don't worry. May sarili akong bahay sa Zambales. Doon muna tayo. Ang layo naman. Ang reklamadora mo, no? Wala ka nang ibang gagawin eh. Grabe siya oh. Sige na nga, at pagkatapos nun, anong susunod kong gagawin? Sasama ka sa akin palagi kahit saan ako pupunta. Like, stalker ganon? Grabe naman yun, sir. Asawa nga, di ba? Para makilala ka din ng mga katrabaho ko at ibang mga alalay ko sa kumpanya. So, ibig mo sabihin palagi ako nakabuntot sa'yo? Oh, ayaw mo ba? Paano yung magiging trabaho ko? Malaki ba yung magiging sahod ko? If malaki, sige. Wala kang maririnig sa akin na kahit ano. Pero paano yung kapatid ko sa bahay? Yung tindahan namin. Wala kasing kasama yun dun. Wala mag-aalaga sa kanya. Huwag kang mag-alala sa mag-aalaga sa kapatid mo. Yung yaya ko, siya muna mag-aalaga sa kapatid mo habang nasa trabaho ka. Paano yung mga pagbibihisan nun? Walang maglalaba. Don't worry about that. Kung may malapit na laundry shop sa inyo, may utusan ako na magbabayad ng fee para mabayaran yung laundry ng kapatid mo habang wala ka. Sige sabi mo yan Yup, kaya wala kang dapat ikabahala. Ang atupagin mo, kilalanin ng mapapangasawa mo. Noted, sir. Umpisa natin bukas. Wala akong dalang damit, sir. Di bibilan kita. Lahat ng kailangan mo bibilin ko. Basta wag mo lang ako ipahamak sa mga magulang ko. Are we clear? Oo naman po. Malinaw na malinaw, sir. Good. Ngayon, umuwi ka muna sa inyo. Nang sa gayon makapagpaalam ka sa kapatid mo na maayos. Para wala tayong maging problema. Ipaliwanag mo sa kanya ang lahat. Ngunit wag na wag mong babanggitin ang patungkol sa balak natin. Maliwanag? Yes, sir. Maliwanag po. Good. Malis ka na. At makapag-umpisa na ako makapagtrabaho ulit. Wife.
Nang marinig ni Ashley na sinabi ni Pierce, nakaramdam siya ng kaba at kakaiba sa kanyang sistema. Nag-init ang kanyang pisngi at ramdam niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Parang gusto nitong kumawala sa dibdib ni Ashlyn. Napabuntong hininga na lang siya at malalim na nag-isip. Pagkatapos tumayo, nagsimula nang maglakad palabas ng opisina ni Pierce. Nang makalabas na si Ashlyn sa kumpanya ni Pierce, naiwang napapangiti ang lalaki at nakita ito ni Tres na kanyang sekretarya. Kaya nagtanong ito, "Sir, ba't parang sobrang saya niyo yata?" Napakurap-kurap si Pierce at umayos ng upo. "Wala to. Huwag mo na lang pansinin." Napangiti lalo si Tres dahil alam niya ibig sabihin na ikinikilos ng boss niya. "Ang ganda ni Ashley, no? Di ba, sir? Nangasar ka ba? Magtrabaho ka na nga doon kung ano-ano pa napapansin mo eh." Ang mapang-asar ng ngiti ni Tres, napalitan ng seryosong ekspresyon. "Sige po sir, maiwan ko po muna kayo." Pagpapaalam niya sa boss niya, sabay alis sa opisina nito. Pagkaalis ni Tres sa opisina ni Pierce, doon na lumabas ang ngiting pilit niyang itinatago. Ang mga ngiting gusto niyang kumawala kanina pa, habang kausap niya ang dalagang si Ashlyn. Maganda ito at matapang. Pakiramdam ni Pierce. Hindi siya mahihirapang makipaglapit sa dalaga. "Swerte ko naman. Napakaganda na mapapangasawa ko." Aniya habang nakangiti pa rin. Napailing na lang siya nang maalalang pagpapanggap lang ang gagawin nila. Kaya pagkatapos na ihanda ang kontrata, wala na siyang makikitang Ashlyn. Dahil babalik na sila sa nakasanayang normal na buhay bago pa sila magkakilala. Imbes na isipin pa masyado ang susunod na mangyayari, nag-focus na lang siya sa pagtatrabaho sa kanyang opisina hanggang sa inabot na siya ng hapon. Simpleng pag-aasikaso lang ng mga papeles. Nang makalahati niya ang mga tambak na report sa kanyang lamesa, saka siya nagdesisyong umuwi. Habang subsob sa trabaho si Pierce, si Ashley naman, todo paliwanag sa kanyang kapatid na si Ashter. "Ate, hindi naman porke trabaho, kailangan mo nang manirahan doon sa pinagtatrabahuhan mo. Uwi ka pa rin dito sa bahay. Baka nakakalimutan mo wala akong kasama dito. Bahala ka, mumultuhin ka nila mama at papa. Gusto mo yun?" "Ayoko syempre." "Oh, ayaw mo naman pala eh. Ba't ipapaalaga mo ako sa hindi ko naman kilala? Baka ano pang gawin sa akin nun? Di ka ba nag-aalala sa pwedeng mangyari sa akin?" "Oo naman ito. O sige, dito na lang tayong dalawa. Pero ang kakainin natin bato. Gusto mo ba yon?" "Ayoko nun. Gusto ko kanin, hindi bato." "Yun naman pala eh. Isipin mo kung di ako magtatrabaho na may malaking sahod, sa tingin mo, yung kinikita ko sasapat para sa atin? Pati nga yung puhunan ng tindahan natin minsan nagagamit ko na dahil sa kakulangan ng budget eh. Dapat yun ang isipin mo, Ashter. Ako na lang ang aasahan mo magpapalaki sa'yo. Wala na sila mama. Kaya sana, maintindihan mo naman yung sitwasyon natin. I understand your point. Naintindihan kita. Pero yung point ko bilang ate mo, naintindihan mo ba? Alam kong mahirap ang sitwasyon natin. Alam kong magiging mahirap ang desisyon na gagawin natin. Pero ito yung kailangan natin para umangat tayo sa buhay, Ashter. Pag-unawa lang yung hinihingi ko sa'yo. Ilang buwan lang siguro. Saka babalikan na kita. Pangako yan. Pero ate, mamimiss kita. Hintayin kita ate ha. Hindi naman kita totally iwan eh. Uuwi pa rin ako paminsan-minsan dito sa bahay. Alam kong hindi mo pa talaga ako maintindihan ngayon, Ashter. Saka mo lang ako maintindihan kapag nasa wastong edad ka na. At kaya mo na intindihin ang mga bagay sa buhay na kinakaharap natin sa realidad. Gusto mag-iingat ka dun ate ah. Oo naman. Tsaka, kundi lang talaga natin kailangan ng pera, hindi ko papatusin to eh. Kaso kailangan na kailangan natin. Magkano ba ate? Wala pang sinasabi kung magkano. Pero, malamang, malaki-laki din yun. Hindi ako nagkamali. Panigurado mas mataas siya. Sa 10,000 pesos. Baka nga masigit pa talaga doon. Mas malaki doon, panigurado yon. Kasi hindi na sapat talaga yung kinikita ni ate. Tapos wag kang mag-alala. Kung kailangan maglaban ng damit,
Ipalaundry mo na lang. Babayaran niya daw. Siya nang bahala sa atin. Ate, kapag balik mo, bibilan mo ako gaming set? Anong gaming set? Mag-iipon tayo para sa pag-aaral mo ng high school at college. Ate naman, gusto ko magkaroon ng gaming set, please. Ashter, huwag mapilit, okay? Hindi tayo mayaman para umasta ka mapera. Alalahanin mo na naman ako. Pagod na rin naman ako. Wala akong sawang kumakayod para lang mapag-aral kita. Yan kasi ang pangako ko kila mama, nabibigyan kita ng magandang buhay balang araw. Yung mabili mo lahat ng gusto mo, pero sa ngayon, tiis-tiis muna sa cellphone. Tsaka na yung gaming set na yan kapag marami na tayong pera o di kaya kapag gumraduate ka na. Ate naman, minsan na nga lang ako humiling. Ayaw mo pang ibigay. Ashter, ha? Anong ayaw ibigay? Alam mo kung may pera lang ako, I will give it to you. Ibibigay ko sa'yo. Kaso, luho na yung gusto mo eh. Hindi lang yan pang unang beses ha, pang 7 na yan. Una yung bag mo, pangalawa yung sapatos mo. Kahit na bago pa yung binili ko sa'yo. Pangatlo yung dating cellphone mo na nasira. Pang-4 yung tumbler mong bago. Pang-5 yung bagong tablet mo. At ang pang-6 yung bago mong cellphone. Tsaka iba pa. Masyado ka pang bata para gumamit ng computer. Baka hindi ka na pumasok kapag nagkaroon ka ng gaming set. Pag-aaral muna, bago laro. Maliwanag ba, Ashter? Opo, ate. Mag-aaral na lang po muna ako. Ako na lang mag-iipon doon sa gaming set kapag may work na ako. O sige, ikaw nang bahala. Basta yung pag-aaral mo at atupagin mo, ah. Tapos itong tindahan. Pakisarado kapag papasok ka ng school. May magbabantay naman sa'yo, huwag ka mag-alala. At huwag mong kalilimutan ang mga bilin ko, ha? Opo, ate. Ako nang bahala. Focus ka na lang sa work mo. Salamat, punso. Walang anuman, ate. Siya nga pala, kailan ka mag-uumpisa ng work mo? Bukas na eh. Kaya magpapakabait ka, ha? Doon sa magiging pansamantalang yaya mo? Yes po, ate. Sana mabait din siya at sana makasundo ko. Huwag mong pahihirapan yung magiging yaya mo. At sa mga susunod na araw, malamang magkakasundo din kayo. Opo, hindi po ako magiging makulit. Promise yan. Masuyo niyang hinalikan ng bunsong kapatid sa kanang pisngi. Mamimiss kita, Ashter. Sobra. Ako din, ate. Sobrang mamimiss kita. Muling niyakap ni Ashley ng kanyang kapatid ng mahigpit. Saka kumalas din ito kaagad. Nang matapos ang pag-uusap ng magkapatid, humarap na sila sa pagkainan at sabay kumain ng hapunan. Pagkatapos, naghugas na sila ng kani-kanilang katawan at natulog na. Kinabukasan, maagang pumunta si Ashlyn sa kumpanya ni Pierce at agad itong dumiretso sa opisina ng lalaki. Nadatnan niya si Pierce na nakaupo sa swivel chair nito habang nakataas pa ang paa sa kanyang lamesa at nakahalukip-kip. Napatingin si Pierce sa gawin ni Ashlyn. Hello, wife. Where's my kiss? Bungad ng binata kaya otomatikong napakunot ang noon niya. Anong kiss? Kiss mo yung poder, huy! Ganyan ka ba maging sweet sa mapapangasawa mo? Bakit? Kailangan ba talaga totoong sweet? Oo naman. Paano kung magtaka sila mami soon? Siguradong malalago tayo kung hindi ka aaktong tunay na asawa ko. Hindi pa tayo mag-asawa. Kayong pader muna yung hingan mo ng halik, okay? Grabe, sobrang sweet mo talaga. Talagang sweet naman ako ah. Hindi nga lang sa'yo. So may iba kang pinaglalaanan ng sweet side mo? Yes, sir. Sino naman yun? Nang makilala ko siya sa personal. Mas mayaman ba sa akin yan? Hala siya. Sir, akala ko ba magpapanggap lang ako? Ba't parang umaakto naman po kayo nagsiselos? Feeling boyfriend ang atake niyo ah. Di ah. Ano lang, baka kasi makita ng katrabaho ko ng ibang CEO na may ibang kasama ka. Kakalat yon at may posibilidad na makarating kila mommy at daddy. Ganun ba? Yes. Kaya kailangan nating maging maingat. Dahil may mga mata, mga magulang ko dito sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba? Ang pinasok mo hindi basta-bastang trabaho o pagpapanggap lang. Dahil kailangan makita nilang makatotohanan nito. Grabe naman tong trabahong to. Sobrang weird ah. Ano? Gusto mo ba mahuli tayo? Kapag nahuli tayo, kasalanan mo. Hindi mo makukuha ang sweldo mo sa akin kung mangyari man yon. Pero kung kasalanan mo, anong gagawin mo? Kung kasalanan ko man,
Di umakto na nagagalit ka sa akin. O tapos, ano namang kasunod? Tapos, kiss mo ako sa lips. Ay, wow, grabe ang harot naman yan, sir. Pangarot ba ang tawag doon? Parang hindi naman. Sweetness ang tawag doon sa pagkakaalam ko. Yak, ayoko nga halikan ka. Ano nang hahalikan mo o sino? Yung pinaglalaanan mo? If I know, mas pogi pa ako doon. Kalma ka lang, sir. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Magsiselos ka pa, wala naman akong boyfriend. From now on, ako na ang boyfriend mo, maliwanag. Desisyon ka, sir? Parang, desisyon mo naman yung gusto mong masunod eh. Whatever. Basta ako lang dapat maging boyfriend mo at wala ng iba. Baka nakakalimutan mo na sa akin pa rin ang huling halakhak. Gusto mong di mabayaran? Ayoko, syempre kailangan ko ng pera. Pwes, hindi ka mag-boyfriend kung hindi ako ang boyfriend mo. Maliwanag? Kasali pa ba sila pag-usapan natin yan? Pwedeng oo. Pwede naman nating tutuhanin to. Tutuhanin ang alin? Itong pagpapanggap natin. Loko ka ba? Masasampal kita eh. Natutulog ba yung kokote mo, sir? Alam mo, pumasok lang ako dito para makapagtrabaho. Bilang magpapanggap na asawa nyo, lakas ng amats nyo ah. Idadamay nyo pa ako sa kalukuhan nyo? Pinag-iisipan ko kung tototohanin ko yung kasal natin o hindi. Kung pwede lang kayong sapakin, kanina ko pa ginawa, sir. Grabe ang pag-iisip nyo ah. Ano to? Hayok na hayok kayo makapag-asawa? You know, you're so cute when you're mad at me, wife. Sir, ano ba? Huwag kang ganyan. Kapag ako nahulog, tas hindi niyo ako sinalog, yari kayo sa akin. Ano pa yung pagpapakasal natin? Kung sasaktan lang din naman kita, di ba? Tototohanin niyo talaga? Ang totoo niyan, sir, nakakatakot kasi magmahal sa panahon ngayon. Kaya ayoko rin magtiwala agad sa mga lalaki. Kaya nga hanggang ngayon NBSB ako eh. As in, no boyfriend since birth po ako. Kayo po ba? May ex po ba kayo? Wala eh. Kaya nga naghahanap ako ng mapapangasawa na ipapakilala sa magulang ko. Sawang-sawa na ako sa marami nilang mga tanong kung kailan ako mag-aasawa. May mga nag-apply pa ba nun maliban sa akin, sir? Oo naman, meron. Ba't ako yung napili nyo? Pasado ka sa standards ko. Ganyan na ganyan yung hinahanap ko para maging asawa ko. I mean, magpapanggap na asawa ko na ipapakilala ko sa mga magulang ko. Ano pa bang hinahanap nyo sa isang babae na magpapanggap bilang asawa nyo? Yung walang sabit, walang anak, walang asawa, walang boyfriend. May itsura at maayos manamit. Bakit, sir? Pangit po ba yung mga nauna sa akin? Kaya nung dumating ako agad yung napili nyo magpanggap? Hindi naman. Lahat naman sila maganda. Iba lang talaga yung karisma mo. Sus, bolero. Hindi ako naniniwala kapag galing sa'yo ang compliment. Feeling ko inuuto mo lang ako eh. Totoo namang maganda ka. Walang halong joke yan. O ayaw mo maniwala, okay lang naman sa akin. Walang problema. Lahat kayo magaganda. Pero yung ganda mo, it's different. You are charismatic. Paano naman naging kakaiba, sir? Kakaiba ba kasi yung itsura ko? Panggandang ukay-ukay? Pang baryo? Ganon? Basta it's unique. I can't explain it, nang ganon-ganon lang. Hindi ko matukoy kung anong klaseng ganda meron sa'yo. But even other people, nagagandahan sa'yo. Tulad ng sekretary ko. Pero bawal kang angkinin na iba. Dahil akin ka lang. Napakurap-kurap naman ang babae. Sir, okay pa po ba kayo? Baka naman nalalabo na yung mata nyo. Hindi naman. Bakit? Is there a problem? Wala po, sir. Baka po kasi malabo yung mata nyo, kaya po natatanong ko sa inyo. Baka lang naman. Ang totoo niyan, di kasi ako sanay na nabibigyan ng compliment ng ibang tao. Ngayon masanay ka na. You deserve those kind of compliments. Kasi totoo namang maganda ka. At para sa akin, natural ang gandang meron ka. Kaya kapag sinasabihan kita na sobrang ganda mo, totoo yun. Dahil minsan lang din ako magbigay ng compliment sa ibang tao. Nang dahil sa mga sinabi ni Pierce, hindi mapigilang mapangiti si Ashlyn. Pero syempre itatago niya ito para hindi mahalata ng lalaki. Dahil alam niyang aasa rin siya nito kapag nakita nito ang kilig niya. Pero kahit anong tago niya, napansin pa rin ni Pierce ang pamumula ng kanyang pisngi. Napangisi ang lalaki. Kinikilig ka, no? Akala ko hindi ka nakakaramdam eh. Baliw ka ba, sir? Malamang tao rin ho ako may pakaramdam.
Siguro kayo hindi kayo nakakaramdam nun. Bakit naman hindi? Tao rin naman ako kagaya mo. Umirap naman ang babae. Pagkatapos nagkibit-balikat. So kailan tayo kakasal, sir? O bakit parang atat-atat ka naman pakasalang kita? Gusto mo na ba ako maangkin, wife? Ewan ko sa'yo, Mr. Mahangin. Kala mo naman talaga ikakasal tayo sa simbahan. Hindi ba't peke lang naman na magiging kasal natin? Ayoko nga. Gusto ko yung may ninong at ninang sa mismong kasal natin. Ano? Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Hindi mo naman ho ako mahal para magpakasal tayo na parang totoo. Alam ko naman at aware ako na trabaho lang ang lahat ng ito. Kaya bakit kailangan pang may ninong at ninang kung peke lang din naman? Di totohanin natin. Nababaliw ka na nga talaga, sir. Ang hirap mong kausap. Kapag ba hinalikan kita ngayon, mahuhulog ka rin sa akin. Hindi nga kita type kung ano-ano sinasabi mo. Ani Ashlyn, pilit tinatago ang kiligat ka ba? Tsaka wag niyo pong gagawin yun ha. Kapag hinalikan niyo ako, sisiguraduhin ko magkakaroon ka na malaking bukol dyan sa noo mo. May heels tong suot kong sandals. Kaya kapag ginawa mo sa akin yan, malalagot ka talaga sa akin. Okay, sige. Kakasal na tayo bukas sa umaga at sa bahay ka uuwi. Ha? As in bukas na? O bakit, may reklamo ka? Akala ko ba magkakakilala muna tayo ng paunti-unti? Parang ang bilis naman yata. Bakit? Hindi ba natin pwedeng kilalanin ng isa't isa? Kahit kasal na tayo? Okay, sige, sabi mo yan ha. So ano oras bukas? Tatawagan kita. Doon ka muna sa kondo ko. At ihahatid kita mamaya sa bahay ko. Magpapadala ako ng mga gamit mo at damit na susuotin. Lahat ng kailangan mo ipapahanda ko na. Sino naman makakasama ko doon? Ba't doon pa sa kondo mo? Ba't di na lang sa bahay mo? Ano yan, iiwan mo ako doon? Hindi ko naman alam yung pasikot-sikot doon. Hay, ayaw mo talaga mawalay sa akin, no? Gusto mo talaga magtabi tayo sa isang kama, no? Ang ibig ko sabihin, samahan mo ko. Hindi ko kabisado yung bahay mo. Ikaw nga, hindi ko pa makabisado yung bahay mo pa kaya. Paniguradong maraming pasikot-sikot doon. May tsansa na maligaw ako. Gusto mo bang itour kita sa bahay ko? Na magiging bahay natin soon, wife? Yes, gustong gusto ko po. Napangiti naman si Pierce nang hindi niya namamalayan. Pero ang ngiti ni Pierce ay nawala din nang biglang magsalita si Ashlyn. O kalma ka lang dyan. Nagpa-practice pa nga lang ako maging malambing, parang kinikilig ka na agad. Umaktong nasasamid si Pierce at tumugon. Hindi hindi ako kinikilig. Namalikmata ka lang. Mahinang natawa si Ashlyn dahil sa pagtanggi ni Pierce. Kahit nakitang-kita sa mukha ng binata na namumula siya at halatang-halatang pinipigilan niyang mapangiti sa harapan ni Ashlyn. Tamang deny lang sir no? Tamang deny para hindi mahuli. Playing safe ka talaga. Halata naman kasing kinikilig ka. Sinimangutan lang siya ni Pierce. Ang dami mong alam. Halika na nga nang maipasyal na kita. Doon sa magiging bahay natin soon kapag kinasal na tayo. Magsasalita pa sana si Ashlyn nang bigla siyang hilahin ni Pierce papalabas ng opisina nito. Hawak pa rin ni Pierce ang palapulsuhan niya hanggang makababa sila ng elevator. Pagkatapos, sumakay sila sa itim na sasakyan ni Pierce. Tinabihan siya nito at sinabing, In case namanto ka, pwede ka matulog. Malambing niyang bulong kay Ashlyn. Umiwas ng tingin ng dalaga dahil nakaramdam na naman siya ng pag-iinit ng kanyang pisngi. Habang palihim na napapangiti. Sa naging biyahe ng dalawa, naging maayos naman ito. Mabilis na naging takbo. Nang biyahe nila, wala rin kasing traffic sa dinadaanan. Kaya nakarating sila sa Zambales. Ilang oras din ang naging biyahe nila papunta doon. Nang makarating na sila, agad na bumaba ang dalawa. Hinila agad ni Pierce si Ashlyn papasok sa magiging bahay nila. Kapag natapos na ang kasal, tahimik lang silang pinagmamasta ng buong kabahayan nang biglang magsalita si Ashlyn na ikinagulat ni Pierce. Kung ipakilala na kita sa kapatid ko. Total, sabi mo naman gusto mong tutuhanin tong kasal na to, di mas okay na makilala ka niya. Ani Ashlyn na ikinabigla ni Pierce. You're right. Tutuhanin na lang natin ang lahat ng ito. Inuumpisan mo na akong pakiligin Magiging madamot na ako niyan pagdadamot na kita. Sige ka. Napag-isip-isip ko rin kanina.
Pwede naman natin gawing totoo eh. Why not? Kaya nga, why not? After mo ako itour dito sa bahay mo, pupuntahan natin yung kapatid ko. Ipakikilala na kita. Pagkatapos, pupunta tayo sa punto nila mama at papa at sasabihin ko na ikaw ang magiging asawa ko. Ikinagulat ni Pierce ang sinabi ni Ashlyn. Pagkatapos lumapit pa ito, hinawakan ang kanyang pisngi at hinalikan ang kanang bahagi. Ayan, hinalikan na kita sa pisngi. Ito ang magiging tanda na pumapayag na ako magpakasal sa'yo at maging asawa mo habang buhay. Napatanong na lang si Pierce sa kanyang sarili. Nananaginip ba ako? Aniya habang sinampal ang sariling pisngi. Nginitian lang ng dalaga si Pierce. Totoo lahat ng to. Walang biro, walang kalokohan. Payag na ako sa gusto mo. Maging temporary wife man o hindi. Gusto ko lang din aminin sa'yo na magaan ang loob ko sa'yo. I know. In no time, magugustuhan din kita. I'm starting to like you. Sa totoo lang. Sana, di mo lang paglaruan yung damdamin ko. Since ikakasal tayo, wala na akong magiging dahilan para itago yung nararamdaman ko sa'yo. Madali ka namang mahalin eh. Hindi mapigilang mapangiti ni Pierce. Nang dahil sa narinig niya mula kay Ashlyn, kaya napayakap na lang siya dito. Binilisan na nila ang paglilibot sa magiging bahay nila. At nang matapos, agad silang bumalik ng Maynila at dumiretso sa bahay ni na Ashlyn. Ipinakilala ni Ashlyn si Pierce kay Ashter at ipinaliwanag ng dalawa ang lahat. Sa umpisa, nahihirapan silang magpaliwanag sa bata. Pero nang malinawan nito, pumayag na rin na maging permanenteng kuya ni Ashter si Pierce. Ang nakababatang kapatid ni Ashlyn, naging close kaagad kay Pierce. Nagkasundo ang dalawa. Nang matapos ipakilala ni Ashlyn si Pierce sa kanyang kapatid, dumalaw na rin sila sa puntod ng mga magulang niya. Ipinakilala niya dito si Pierce bilang mapapangasawa. Pagkatapos agad din silang umalis. Habang nasa biyahe, nagaya itong si Pierce na mag-inom sila sa malapit na bar. Pumayag naman si Ashlyn dahil kasama niya ang lalaki. Hanggang sa biglang nagbiro si Ashlyn kay Pierce. O ikakasal ka na, baka lapitan ka lang ng ibang babae, bibigay ka na sa kanila. Hindi naman ako magsiselos eh. Hihiramin ko lang yung baril ng driver mo tas itututo ko lang sa inyo ng mga babaeng lalapit sa'yo. Maangas na saad ni Ashlyn. Natawa na lamang si Pierce. Wow ah. Hindi ka pa pala silosa sa lagay na yan. Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang papansinin ko. Pakialam ko ba sa existence nila? Nakakainit na nga sila eh. Talaga lang ah. Konting landi lang ata sa'yo, bibigay ka na eh. Kung gagawin ko man yun, malabong mangyari. Pinagkakamalan pa nga nila ako maskuladong bading eh. Tapos ako, lalapitan ng mga babae. At ako naman papayag. That's too impossible. Dami mong sinasabi. Tara na nga. This is for celebration bago ang kasal natin. Yes, magpapakasaya tayo ngayon. Pero wag ka masyado magpakalasing ah. Ipagmamaneho mo pa ako pa uwi. Noted. Panonoorin na lang nating malasing yung mga tao sa harapan natin. Pagkatapos uwi na tayo. Nang makapasok na silang dalawa, agad na alak ang kinuha nila. Ilang minuto rin, nagkasiyahan na ang dalawa at nagkwentuhan pa. Hanggang sa naramdaman na nga ni Ashlyn ang tama ng alak sa kanyang katawan. Sa pagkakataong yun nahuli niya si Pierce na nakatitig sa kanya. At doon maya-maya pa'y naglapat na ang kanilang labi. At nag-umpisa ng mag-init ang kanilang mga katawan. At sa gabing yun, may nangyari sa dalawa dahil sa kalasingan. Nagulat na lang sila na makitang wala na silang saplot. Pero hindi nagkaroon ng ilangan sa dalawa. Para saan pa ikakasal na rin naman sila. Tahimik ang dalawa nang biglang may maalala si Ashlyn. Hindi ba't sabi mo sa akin na ngayon ang kasal? Oo, bakit? Don't worry. Ipapamove na lang natin yung schedule ng kasal natin. Sa December na lang para makapunta sila mama at daddy. Hindi kaya nila ako i-judge? Galing ako sa mahirap na pamilya. Mahirap lang ang buhay namin. Ash, wag mo nang problemahin yun. Hindi naman judgmental yung mga magulang ko. Hindi sila tumitingin sa estado ng buhay na mapapangasawa ko.
Gusto lang nila ng disenteng babae para sa akin. Mukhang mabait naman pala yung mga magulang mo. Sana lang magkasundo kami. By the way, wala ka bang ibang kapatid? Wala akong kapatid. Kaya hindi ko alam kung bakit ang gaan-gaan sa pakiramdam na makilala ko yung kapatid mo. Masaya ako kasi nagkasundo kayo ni Ashter. Pasaway lang yun pero mabait yun. Lumipas ang ilang buwan, napag-alaman nilang nagbunga ang pangyayari sa pagitan ni Ashlyn at Pierce. Buntis si Ashlyn. May dahilan na talaga para ituloy nila ang kasal na naudlot dahil sa nangyari sa kanilang dalawa. Habang tumatagal, mas nakilala pa nila ang isa't isa. Kaya ang inakala nilang imposibleng mangyari, nangyari na nga. Ang dapat na trabaho lang ni Ashlyn, na magpanggap bilang asawa ni Pierce, naging makatotohanan na. Dagdag pa na magkakaanak na silang dalawa. At natuloy nga ang kasal ng dalawa, ang tiyan ni Ashlyn, 7 buwan nang maikasal sila. Mahal, parang ang bilis ng lahat na nangyari sa buhay natin, no? Tumangutango si Pierce bilang pagsang-ayon. Oo nga eh. Parang kailan lang ayaw natin sa isa't isa. Ngayon totoong naging kasal na tayo. Tapos magkakaanak pa tayo ngayon. Parang kailan lang tiklop ka pa sa akin eh. Di naman. Ikaw kung ano-ano sinasabi mo. Magpahinga ka na nga lang sa kwarto natin, mahal. Baka ma-stress ka pa dahil sa akin eh. Nakakabore sa loob ng kwarto eh. Mas okay na to nakakapaglakad-lakad ako para kahit papaano mabawasan yung hirap ko sa panganganak dito sa panganay natin. Paalala lang, mahal. Mag-iingat ka sa paglalakad ah. Sige na nga, aalalayan na lang kita para hindi ka na mahirapan. Alam mo, Pierce, ang sweet-sweet mo talaga bilang asawa ko. I love you so much. I love you so much, mahal ko. Mahal na mahal kita. Lagi mong tatandaan yan. Walang makakapantay ng pagmamahal ko sa'yo. Malambing na wika ng lalaki. Kasabay nito, ang pagbibigay niya ng masuyong halik kay Ashlyn. At sa puntong ito, napatunayan ng dalawa na walang imposible kung maniniwala sila sa isa't isa. At napatunayan din nila ang kakaibang kapangyarihan ng pag-ibig na kayang baguhin ang mga bagay na akala nila hindi mangyayari. The End.